Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan, Kabayan Aris. Teka, ayusin natin yung mic ko. This reading is for you. Tingnan natin yung September 28 to October 4, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Uy, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. This sa general reading kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung iyong isipan, bakit ganon, this week, medyo madilim pa rin ang iyong baraha. Meron tayong Scorpio, Sagittarius, Leo, Libra, and Gemini. Nagkakaroon ng mga emotional situation. May mga bagay na gustong aksyonan, pero hindi alam paano makukuha o maaabot yung bagay na yon. Kung paano magsasucess sa sitwasyon na yon, no? Andun ka sa sitwasyon na iyon. May mga iniisip, problema, burden, o lungkot, no, o pag-aalala sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng mga thinking of a negativity, pwedeng ganon, or andoon din yung situation na may mga unclear situation or kawalan ng katiyakan sa mga bagay-bagay, no? Pag-aalala, may mga bagay na nalilito ka, yan ang nakikita ko rin dito. And then, nagtataro ba kayo? May nagtataro or may tao na tinatarot ka? Ganyan. Or pwede rin na itong tao na to isa siya sa nakapagbibigay sa'yo ng emotions. Feeling emotions. Ganyan. Lungkot. Hignapis. Or may tao na gano'n na maaari nakapagbibigay sa'yo ng kalungkutan o ng paghihirap. No? Nakakaramdam ka sa kanya. O siya yung dahilan. Pwedeng gano'n sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo is there's a duty na dapat mo daw gawin. Ang sinasabi dito, siguro you need to focus in a positivity, no? Kumbaga, have faith, no? Have faith na lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay mo is magkakaroon ng solutions in life. Kasi sa ngayon, Aries, you have a blockage, no? May blockage ako nakikita sa iyo. May nagba-blockage or there's a blockage situation. Ganyan. Sa iba naman sa inyo is maaring ito is related sa negosyo, sa pera, finances, business, ganyan. Or may mga sitwasyon na inaalala nyo related din sa health issue, ganyan. Or sa mga kung ano aspekto ng buhay mo yan. May blockage ka talaga. Yung nakita ko dito. May mga ini-illusion, dinidream na situation. Yan. Baka iba sa inyo konti lang itulog nyo, ganyan, baka night shift kayo, o kaya magbawi ka pagka kulang ka ng tulog, o yung magka masyado mag-overthinking. Kumbaga, ang sinasabi ito, huwag ka mag-focus to your problem. Mahirap, oo, mahirap. Ako madaling magsalita kasi ako nagsasalita, di ba? Pero, tulungan mo rin yung sarili mo. Di ba? Kailangan mo rin tulungan yung sarili mo pagdating dito. Iba dito, there's a big problem na pinagdadaanan. Tingnan natin na ang iyong energy. So, iba sa inyo, siguro, andun yung, may mga ini-imagine kayo? May mga ini-imagine o may mga sitwasyon na iniisip to success. Ay, nasabi ko na yan, ano? Ano ba yun, ate? Paulit-ulit ka naman. Wala yung iPad natin. Energy ni Aries. This week, ano po ito, universe? Anong ibig mo sabihin? Okay, ang energy mo. Ang nakikita ko sa'yo dito,
Ang energy mo kasi, napofocus ka ata sa nakaraan, ano? Sa iba sa inyo. Napofocus ka sa nakaraan. Or may mga inaalala ka. No, pwedeng mga anak, pwedeng asawa, pwedeng karelasyon. Yan. O person who's connected sa iyo. Ang iba naman sa inyo is you are reminiscing the past situation. Good or bad man yan. Yan. Sa iba sa inyo is ang energy nyo, something need to heal na maaring matagal nang meron ka nito. Pwedeng sakit, pwedeng overthinking, pwedeng basta meron. Basta meron. Kasi iba-iba kayo ng ano eh. Iba-iba kayo. Yun. Something need to heal. Pwedeng pera. No? Yan. O kaya, kung may mga tensyon na hindi pa natatapos, ano, maaaring yung hinihiling mo na sana matapos na to, sana magkaroon ng improvement, ganyan. So, iba sa inyo, it's more on patient ang nakikita ko sa iyo this time. Yan. May mga namimiss din kayo, may mga naaalala kayo, and then, nagkakaroon kayo na ano eh, alam mo yung ano, ano tawag ito? Ano ko, nostalgia. Alam niyo yun, halimbawa, nangyari itong sitwasyon na to, parang maisip mo, ay, shit, nangyari na to dati ah. May ganun. Iba sa inyo, siguro nagkakaroon kayo ng ganyan. Parang may isip mo, parang nangyari to dati. Parang ganito rin yun eh. Baka may psychic abilities kayo, Aris. Iba dito may psychic abilities kayo. Malakas yung pakiramdam nyo, maaring iba rin sa inyo dito, ano, bukas yung third eye. Kaya marami rin kayong inaalala. Isa yun sa nakapagpapawori sa inyo eh. Pag bukas yung third eye nyo. Sige mo. Ano parating? Ano po ito, universe? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin na parating? Anong ginagawa niya dito? Tinanong ko. Yung baraha tinatanong ko ha. Ano ginagawa niya dito? Ano? Okay, meron daw tao dito. Lalaki? Pwedeng itong tao na to mas bata to sa'yo. No? Or pwedeng mas maedad ka sa iba. Or same age. Yan. May kakausapin ka. Pwedeng makaka-receive ka sa kanya ng information or kakausapin. Iba dito bata, ano? Kakausapin, communication, or makaka-receive ka sa kanya ng news. O ikaw ang kakausap na medyo malulungkot ka. Or, disappointment. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Meron din sa iba naman, sa iba sa inyo, meron kayong mga pinag-iisipan na bagay o sitwasyon. O pwedeng pinag-aaralan, pwedeng pinag-iisipan, isang sitwasyon na gusto mong ma-resolve. Yan. O pwedeng tinutulungan ka nitong tao na to resolve yung situation or ikaw mismo may mga bagay na hinahanap mo yung fulfillment, yung achievement, yung joy, or yung may hinahanap ka. May gusto kang masolusyonan. Merong gusto mo na ng you want to find peace. Alam mo yun? May mga bagay na tinitiis mo, tinintipi mo ngayon. Sa ngayon, sa nakita ko dito. And also, there's an apology ako nakikita sa'yo. May tao mag-apology sa'yo. Or maybe, you apology. Yun ang nakikita ko. May bigla ang mangyayari pala. May biglang mangyayari
Ay, naku naman kalungkot naman ito, ate. Pareho lang. Dumadaan ba kayo sa ano? May mga actionan, may gusto kayong actionan pero hindi mo alam paano, no? Hindi mo makita yung gusto mo Alam mo yun? Hindi mo ma-fulfill yung mga gusto mo ma-fulfill sa ngayon. Kung magkaroon naman mga pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, o mga taong hindi ka naiintindihan, ngayon this time magkakaroon kayo ng magiging okay. Or maintindihan ka na nila, or magkakaroon kayo ng pagbabate, pwedeng ganun sa iba. May mga actually maraming tao Hindi ko alam why, pero, ay anak, ano yun? Ano yun? Parang may umano sa ulo ko. Ano yun, anak? Sorry gumine. May umano sa ulo ko. Yung parang may gumano, hindi pala ulo yun, yung parang noo, ginano niya sa noo ko. Ba yan? Minumulto ata ako dito. Ano may sabi ko? Wala tuloy sa intuition. Yun, sabi ko maraming tao. Parang there's a teamwork or may magkakaroon ng mga pagkakaisa situation. Pero maraming tao ako nakikita dito. Maraming taong nalulungkot o may taong nalulungkot. No? Ganyan. Someone spying or ikaw ang nag-spy. Ano dapat iwasan? Ano dapat iwasan ni Aries this week? Universe, ano pang dapat iwasan ni Aries this week? Ay, the lovers. Ano ba yun? Ano ba yung ate? Ka siguro. Ayoko na ng love, ate. Hindi, wag naman. Alam ko naman na sa inyo kasi love is life. Diba? Tingnan natin, dapat iwasan. Mali mo, iba pala meaning niya. Diba? Okay. Okay. Iwasan mo. Ang dapat mo daw iwasan. Iwasan mo daw yung ma-imbalance ka, no? Yung mga tao, yung iwasan mo yung ma-burnout, ma-anxiety, mag-focus to stress, ganyan. Mag-focus ka or mag-isip ka ng kabiguan, iwasan mo yun. Yan ang pinaka-iwasan mo sa lahat. Yung maging close-minded ka, iwasan mo yun. Alam ko naman na open ka, pero may mga time na kailangan mo rin makinig maigi. Kumbaga wag mong pagpasok sa tenga mo, huwag mo munang ilabas. Try mo siyang intindihin. Try mo i-filter, ganyan, kung may taong kakausap sa'yo, no? Ganyan. Iwasan mo yung umiksi yung pasensya mo this week, ganyan. O kaya is magkaroon ng mga pagtatampo, stress, mag-alala o pag-aalala. Wag lang yung okay naman mag-alala pero hindi yung over-worrying. Wag ganun, no? Iwasan mo na lang. Hindi din makaka-good sa'yo, no? Yung mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yon ang sinasabi dito. And yung lack of ambition or creativity ka, yan, iwasan mo. Siyempre, iwasan mo rin yung hindi ka magkaroon ng acceptance in any situation in life. Iwasan mo ang stagnant situation, iwasan mo yung ma-exhaustion ka, or hindi mo alagaan, or wala ka, or hindi mo alagaan, or baliwaliin yung ibang tao. Vice versa. Siyempre, yung conflict, iwasan mo yan. Yung mga tao na hindi compatible sa'yo, umiwas ka. Yung mga galit or puot, umiwas ka na lang. You need to focus to yourself din dito, no? Yan. Yung mga tao na very possessive, yung mga tao na mapang-angkin or makasarili, sakim, demanding, iwas ka na lang doon. Or kung ikaw ito, medyo iwasan mo na lang din, di ba? Love. Kamusta po ang love this week ni Aries? Aries, love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung ano man yan.
Kamusta ang love ni Aries? At tandaan niyo palagi na lagi tayong vice versa. Huwag niyo ipilit kung hindi ito para sa inyo. The Justice. Naloko na. Ano yung universe? Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, kung kayo is single, dalawa yung taong nakikita ko Sa mga single dyan, magkakaroon ka ng choices. Magkakaroon ka ng choices sa buhay mo. O pwede rin naman na nagde-daydream ka, no? Or iniisip mo yung relationship mo in the past. Pwedeng ganon. Sa mga single dito, maraming darating sa'yo. Pero hindi Pinapalakpas mo iba No? May parating daw sa'yo Meron sa'yo, pero parang kung nagkaroon ka ng relationship sa mga bago dyan, sa mga single, medyo may pagkabuwag na magaganap. Pwedeng may malalaman ka sa kanya, pwedeng may mga unexpected or expect the unexpected na akala mo is mag-work yung relationship pero hindi pala. Pero wag naman sana, no? Sana nakita ko dito. Kumbaga, pwedeng magbago yung feelings mo sa kanya o siya magbago feelings niya sa'yo. Pero may parating. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is separated, ditong tao na to, kung kayo is separated, ang tutuusin, dito sa relationship na to, as in, naka-move on na yung isa. No? Nakagkaroon na ng pag-move on. Kumbaga, nahandito siya sa situation na nagigib na siya ng effort pero kung tutuusin, alam mo ba na nahatak siya sa'yo. Nagkaroon talaga ng sadness, nagkaroon ng pag-iwan, sa nakita ko dito. Yan. Pero ang nakikita ko kasi, iniisip ka nitong tao na to. May pag-iisip or vice versa tayo May pag-iisip na nangyayari. Kumbaga nahandun siya sa situation na naninimbang siya sa situation. Kung ito is nagkaroon ng third party, naninibang siya sa relasyon niya ngayon at sa relasyon sa'yo. Nagkakaroon siya ng pagtitimbang. Nagkakaroon siya ng pag-iisip, no, sa sitwasyon. Nagkakaroon ng gusto niyang magkaroon ng pagsasaayos, syempre. Hindi yung pagsasaayos Gusto niya maisaayos yung relationship. May pagbalik or handun yung sitwasyon na iniisip niya na what if? Ganyan. Sa iba, what if? Kung bumalik ako sa kanya, kung hindi mag-workout ito, ganyan. Babalik ako sa kanya, ano kaya mangyayari? May ganong sitwasyon. Yun. Kumbaga nahahatak pa siya ng nakaraan, no? Or ikaw, ito sa ito. Nagkakaroon siya ng frustration Hindi ko alam in what way, pwedeng sa trabaho niya o pwedeng sa karelasyon niya. May nagkakaroon ng frustration dito. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, kung kayo is in relationship, isa sa inyo is nagbibigay o nagpuput effort in relationship. Oo, nagkaroon ng mga sadness, disappointment in the past, hanggang sa dumating na nagkaroon ng healing situation, Kasi maaaring iba sa inyo is naging patient, isa sa inyo is nanimbang sa relationship, ganyan, isa sa inyo is ipinaglaban yung relasyon na ito, na tinatry niyang i-develop o ma-develop yung relationship na kahit na alam niya na may lamat na. Pinipilit niyang buuin muli or pinipilit niya na wag mawasak ng basta-basta or magkaroon ng hiwalayan. Nandun sa point na yun, sa nakita ko. Siyempre, nandun pa rin yung pag-aalala. Nandun pa rin yung worrying when it comes sa relationship ng isa sa inyo. Nandun yung feeling emotions. Nandun pa rin yung may iniilusyon sa relationship na sana ito, sana ganyan, sana magbigay naman siya sa akin ng effort, sana magbigay naman siya sa akin ng
Something ganon, ganon. Ganon. Wag lang ako, wag puro ako. Hindi na din sa sitwasyon na yan, no? Tingnan natin ang iyong money. Money ni Aries. Saan ka? Walang lumabas na impacto, di ba? Kumbaga nandun yung yung pag-aalala sa relasyon. Ayan. Mania po. Yun. Saan na yun? Okay, when it comes sa money, gumini, kasi hindi naman siguro kayo lahat nito, no? Nakikita ko dito, hindi siya ganon na nag-growth sa ngayon. Hindi pa sa ngayon, no? Siguro, may hinihintay ka. Either may hinihintay ka ng tulong, may hinihintay kang trabaho, may hinihintay kang pera, or may paghihintay, no? Sa ngayon, hindi siya stagnant. Stagnant yung pera mo. Maari nakakaroon o napapabayaan to growth, ang sinasabi dito. Pwede rin na matulungan ka kasi, o pwede naman na bigyan ng tulong, o may binibigyan ka ng pera, pwedeng gano'n, no? Pwedeng karelasyon mo, ganyan. More on stagnant kasi siya. Dito sa nakikita ko dito. Tingnan natin. Nga, may financial problem ka. Galileo. May financial problem ka. Nagkakaroon ng hardship sa pera ng iba. Hindi naman siguro kayo lahat. Pero kung being helpful or matulungin na tao, kawang gawa, yun na nga, yun na mangyayari nun. Darating yung time, ikaw din mawawalan. Kung sa iba sa inyo ganun ha, kung sa iba sa inyo di sa pagpapabaya o nagkakaroon ng pababaya o nagkaroon ng nagpabaya na hindi nag-ipon, ganyan-ganyan, hindi nag-focus, ganyan. Kumbaga may mga delay. Halimbawa, may hinihintay ka, there's a delay, o kaya delay yung success. Yan, nagkakaroon ng anxiety. Nagkakaroon ng frustration. Pagdating sa ano pang opportunity na pwede nating malaman kay Aries this week? Hindi ba sumasakit ulo nyo? May sakit yung iba, no? Ano pang opportunity? Tingnan natin kung ano pang pwede natin malaman sa'yo. Uy, about saan po? Saan to, universe? Saan yan? Nya. Ano ba yan? Ay. Ano to, universe? Opportunity, meron tao ditong malapit sa'yo. May taong malapit daw sa'yo. Maaari itong tao na to is tinutulungan ka niya. Or ikaw ang tumutulong sa kanya, ha? Nakikita ko dito kasi, yan o, di ba may lovers? Pwedeng lovers mo to, pwedeng anak mo, or pwedeng a person who's connected sa'yo na, basta, merong either tulong, attraction, itong nakikita ko dito, no? Yan, may taong makikipag-usap sa'yo, dahil tutulungan ka niya, pero yung pagtulong na yun, is wala siyang katiyakan na about doon sa kasagutan na yun. Naintindihan niyo ba ako? Para ako lahat nakaintindi ng reading ko. Halimbawa, tinutulungan kita. Halimbawa lang, tinutulungan kita sa problema mo. Pero, yung problema na yun, gagawan ko na, aayusin ko, tutulungan kita. Pero, hindi ko sure kung magwawagi tayo or hindi. Or maibibigay ko sa iyo yung fulfillment na yun. Yun na nakikita ko dito. Also, pwede rin na may tao na hihingi sa'yo ng tulong or ikaw ang hihingi ng tulong. Vice versa tayo Merong pagkakaroon ng self-doubt.
pwedeng merong nagkakaroon ng self-doubt. Halimbawa, merong kang isang bagay o sitwasyon na nagkakaroon ka ng self-doubt. Pwedeng sa tao, pwedeng sa situation. Ganyan. Pwedeng na panghihinaan ka ng loob. Pwede rin na nakakaramdam ka ng sitwasyon na, bakit ganun? Parang, mabait naman ako, matulungin naman ako. Bakit parang at the end, parang ako pa yung, parang mali, ako pa yung, parang feeling ko may kakulangan sa akin, but feeling ko parang hindi ko ba nagawa yung best ko. Alam mo yung parang nabaliktad ka sa situation, ganun. Ganun. Sa iba sa inyo, ganun. Yun. Tingnan natin advice sa'yo. Universe advice po. Yung anak ko. Nasa hita ko yung anak ko. Ay, may magtatapos sa buhay mo. There's an end of the cycle happen in life. Magkakaroon na pagbabago? May paglipat hindi ko alam in what way. Maililipat ka ba? Lilipat ka ba sa umaga, gabi, tanghali? O kaya lilipat ka ba ng place, trabaho, lugar, bahay? May paglipat. There's something paglipat. Merong opportunity sa buhay mo or merong sitwasyon sa buhay mo na matatapos. Yun na nakikita ko sa'yo. May tao na mas bata sa'yo, connected to sa'yo, na mahalaga ka raw sa kanya, na may gagawin siya. Pwedeng mas bata, pwedeng vice versa tayo Mayroon siyang, sasabihin sa'yo, parang may inaayos siya, may ginagawa siya, parang gano'n. Or ikaw ito. Magkakaroon ng pagsasaayos or magkakaroon ng pag-uusap. Magkakaroon ng union. Ay, advice pala, maluga. When it comes to advice, kailangan daw sa'yo is try to make it balance. Try to control and balance and focus to your manifestation. And syempre, action to ha. Try to structure your situation sa buhay mo. Kailangan mo daw mag-focus, mag-action to make it real, yung mga gusto mo mangyari, goal. Kailangan mo daw, alamin mo daw yung layunin mo. Tsaka sinasabi dito kasi, palagi ka daw mag-iisip in advance. No? Yan, halimbawa, magsasalita ka sa isang tao, take advantage, makakasakit ka ba or hindi sa feelings niya. Also, halimbawa sa pera, take advantage. Kailangan mo nang mag-save ngayon ng money kasi para sa hinaharap, kung may mga maganap o mangyaring problema related ng money, may madudukot ako. No? Yun. Kailangan daw sa'yo is magkaroon ng solid beginning to setting yung goal mo. I-setting mo agad yung goal mo in a new beginning. And then also, kailangan sa'yo is excellent na prospect in life, no? Ang sinasabi dito. Focus to plan. Focus to a new situation. Yan. Ang sinasabi dito. Mag-focus ka sa mga bagay na you want to achieve. No? Kailangan sa'yo is may mga bagay na need to develop in a situation. Save money ha, sabi dito. May mga bagay na kailangan na tapusin, ayusin, it's time to revert. Ganyan. Kailangan na magbago sa buhay. At syempre, sinasabi dito, paglilinis, yan. Kumbaga, dito rin yung sitwasyon na, kung may mga bagay o sitwasyon na hindi na kailangan sa buhay, i-let go, o kaya, hindi na kailangan sa bahay na mga, hindi na kailangan, wag na itambak, ganyan.
maglinis sa lahat ng aspeto ng buhay. Arigatou namaste, God bless.